Magandang umaga po. Umaga na. 12:23 ng umaga. At sa lahat ng mga Pilipino, ito po'y aking inaalay sa inyo. Para sa kagandahan ng Pilipinas, ako'y laging nagbablog. Ipapaliwanag ko ang maganda, ipakita ko ang mga nangyari, at ako po'y magbibigay ng aking opinion o paliwanag kung ano man para mabibigyan ng isang magandang pag-unawa ang sinumang mga Pilipino na para matulungan siya pagdating ng botohan kung sino ang kanyang tamang iboto. So ngayon, ito po ang ating pag-usapan, itong mga nangyari sa rally kanina. I will give my best opinion on this matter, pero i-present ko muna kung anong nangyari. So, good day, your game is Cam Shame, Presperes, Mayap Abak, sa mga kabsat ko mga Ilocano, naimbag bigat sa kada kayo amin sa mga kabalin ko, huwag niyong kalimutan, huwag niyo iboto si Lito Lapid at saka si Jing Capil dyan sa Porac, Pampanga. Mga masasamang tao. Mga anak po sila ni Satanas. Okay? Yung mga Pinida din yan, Gobernador, si Vice Governor Lilia Pinida at saka anak na si Dennis, si Delta Pineda, tatakbong baliktaran sila, Governor, Vice Governor, huwag niyo pong iboto. Mga anak niya po, huwag niyo pong iboto kung gusto niyo magbago ang Pampanga. Muna, ipatayin ko muna itong isa. Okay, so babalik na tayo ngayon. Tumutugtog ang ibang mga ano. Anyway, ito tayo. Ito na ang isa-summarize ko muna pang pangyari. Kanina po, mga bandang 10:00 o hapon, nagtipo ng mga membro o kasali ng kasapi ng Iglesia ni Cristo, pero lumalabas po, napakarami po nila. At lumalabas po ay hindi lamang Iglesia ni Cristo ang dumalo sa kanilang prayera. Pwede ko matawag ng prayer rally yun, prayer for peace. At lumalabas na kahit marami din pala mga Muslim na sumali sa kanilang rally. Maraming mga grupong Kristiyano na hindi Iglesia ni Cristo ang sumali. Maraming mga Katoliko na sumali sa Iglesia ni Cristo na rally. Yan po ay patunay po na hindi na po tumitingin ang Pilipino kung ano kang relihiyon. Muslim ka na Kristiyano, iisang tao tayo, mga Pilipino tayo. Kung ang pakay ay para sa ating bayan, ay mga Pilipino tayo. Diyan po nakatingin ang natutuwa ako po sa halimbawa na pinakita ng Iglesia ni Cristo. Although, sa kabilang banda, maraming mga usapin, opinion dito, opinion sa kabila, na kesyo, yung pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo, klaro ang pinaglalaban lamang po nila ay, ayon sa kanilang official statement, ay gusto nila manawagan na huwag ituloy na yung impeachment sapagkat ayon sa kanila, yun po ay magbibigay lalo pang maghahati-hati sa mga Pilipino. Siyempre, hindi natin maiwasan na mayroong grupo talaga sa kabila. Kasi sa huling survey, 57% po ng Mindanaoan sa Mindanao ay ayaw ng impeachment. Ang Visayas ay medyo hati pero lamang ang impeachment, ang gusto ng impeachment. At ang Metro Manila ay ganun din, although ibig sabihin po ay walang survey na nagsasabi na 100% na Pilipino ay gusto ng impeachment. So masali itong Iglesia ni Cristo sa usaping na ito, although relihiyon sila. But then, hindi po nila maialis ang katotohanan na sila ay mga Pilipino rin. Ang simbahan ay maari naging kasangkapan, pero officially, the way I look at it, sa tingin ko, ay ang mga kasapi po ay mga Pilipino. Kahit anumang simbahan yun,
kung ang mga kasapi ng simbahan ay siyang magsasabi at magdidiin sa kanilang mga ministro, sa kanilang mga pari kung sa Katoliko, sa kanilang imam kung sila ay mga Muslim, na gusto ipaglaban kung ano yung paglaban at humihingi sila ng tulong sa lakas ng representasyon ng simbahan, ay natutuwa naman ako kung ang simbahan mismo ay tumatalima sa gusto ng kanilang nakakaramihan sa kanilang mga nasasakupan. So kung ako naman, labag ba yan sa ano? Ang tanong, labag ba yan sa tinatawag na the separation of the church and the state na nakalagay sa sa Constitution? Kung ako tanungin mo, yung separation ng church and state ay dito lamang po iyan nagsasakop. Sakop yan yung hindi pwedeng magbigay ng pera ang Estado sa simbahan, kahit anong relihiyon. So hindi rin pwede hindi pwedeng tanggapin ng pamahalaan ang pera galing sa simbahan na ibigay sa pamahalaan. And vice versa yan pagdating sa pera. Pagdating naman sa koleksyon ng buwis sa pamahalaan, ay dapat hindi makialam ang ang relihiyon. Pero nagiging argumento ng mga relihiyon, paano naman po ang mga tao na sakop ng aming relihiyon na mga Pilipino rin na siyang umiiyak sa pagnanakaw ng pera? So, may katwiran para makialam, para tulungan lamang ang tao na palabas at madinig ang kanilang hinaing. Pwedeng gamitin ng simbahan sa ganun. After all, wala naman talagang pagdidikta ang simbahan kung ano ang gagawin ng pamahalaan. Pero nandiyan ang katotohanan na ang aral ng simbahan na kinukuha, kahit anong relihiyon, mapa-Muslim man, mapa-Kristiyano, mapa-Iglesia ni Cristo, mapa-Katoliko, ang aral ng good manners and right conduct na nanggaling po sa usapin ng Panginoon ay nandyan lagi. Yan lagi ang sukatan kung ano ang mabuti at ano ang masama. So, dito naman sa mga usapin na ano pang sakop na paghiwalay ng simbahan sa pamahalaan. Yung usapin na mga batas, kapag doktrina na ng simbahan ang pinag-usapan, hindi pwedeng saklawin ng batas. At kung batas din, hindi rin pwede dapat kumontra ang simbahan. Pero, kagaya nito, halimbawa, anong klaseng doktrina? Halimbawa, doktrina na ng Muslim, sa mga relihiyon na Muslim, na 4 ang kanilang asawa ay pwede. Kaya hindi pwedeng pakialaman ng simbahan. Ang tawag dyan ay religious objectors. So, doktrina na rin ng mga Iglesia ni Cristo na ang kanilang mga tao ay isa lamang ang pinaniwalaan, Diyos lang. At hindi sila pwedeng sumali sa mga tinatawag na mga grupo o lipunan o pag-ano pa. Kaya dahil diyan ay binawalan nila ang kanilang mga sakop na sumali sa mga labor union. Kaya nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court na hindi pwede na puwersahin ng batas ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo na magiging kasapi ng labor union. Kasi nasa batas po sa Labor Code ng Pilipinas na ang bawat lugar ng pagtatrabahuan ay binigyan ng kapangyarihan ng batas ang labor union na magiging siya ang mamayani at iisang labor union lamang sa isang labor bargaining unit. At kung sino man sa mga empleyado na ayaw sumali sa labor union ay ino-authorize ng batas na tanggalin sa trabaho. Pero nagkaroon ng kaso, tinanggal sa trabaho ang ilang mga Iglesia ni Cristo sa isang trabaho. Kung hindi ako magkamali, kaso po yan ng Elizalde Roof Workers, na ang mga Iglesia ni Cristo na kasapi ay tinanggal sa trabaho dahil ayaw sumali sa union. Nagdesisyon ng Supreme Court, hindi nyo pwede pirsahin na ipatupad ang batas sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo
kasi sa kanila doktrina yan na hindi sila sasali sa kahit anong union. Pero nung bandang huli, may ibang kaso na dumating na dinesisyon ng Supreme Court na kung gusto na hinman ng member ng iglesia na sumali, ay pwede rin kung gusto nila. By the way, bago ako magpatuloy, dais ko munang ipakilala ang sarili ko. Napansin ko maraming mga pumasok, mga subscribers na pumasok sa akin, malamang hindi pa ko nila kilala. Ako po si Dr. Toto, Engineer Bunyog Kausing. Okay? So, ngayon, isa po na abogado na na-disbar. Honest naman ako. At ang pagka-disbar po sa akin ay nang dahil lamang sa nag-post ako sa aking Facebook account ng aking reklamo na plunder o sa pamamagitan ng pag-overprice, pagtaas ng presyo, pagpadding ng presyo, pakunwari na ganun ang presyo pero hindi naman totoo, sa pag-supply ng pagkain para sa mga kapatid nating mga Maranao na mga Moro karamihan at mga Moro sila lahat at mga Muslim karamihan ng kasagsagan ng giyera noong 2017. So ang benenta ng isang store na pangalan ay Tacorong Fitmart ay ang may-ari kapatid ng congressman namin sa South Cotabato na si Ferdinand Hernandez na dapat, sa totoo lang, hinihiling ko sa Iglesia ni Cristo, wag niyo pong iboto ito si Ferdinand Hernandez kasi siya po hanggang ngayon ay hindi pa niya na ipaliwanag kung paano niya, bakit sobrang taas, dinobli ang presyo ng pagkain. Okay? At hindi niya paliwanag kung congressman, bakit doon sa bahay niya niripak yung mga pagkain bago dineliver ko do. Pero hindi naman kumpleto ang delivery. So anyway, ang aking pruweba para sabihin na nag-overprice si congressman ay resibo na binigay nila doon sa DSWD Region 12 para sa 1,143,120 packs na ang presyo binigay nila doon ay 515 pesos and 40 centavos bawat pack. So, kung piso pa lang increase mo, milyonaryo ka na. Ngayon, ang aking naman na ginawa para maprobahan ko kung talagang overpriced, bumili po ako ng katulad kung anong laman ng pack. Bumili din ako mismo sa Tacorong Fitmart. Binigyan po ako ng resibo. Ang resibong binigay sa akin sa katulad ng mga items na nakalagay sa pack ay 270 pesos and 50 centavos lamang. Hindi lang naisama ang tuyo kasi wala silang tuyo noon. Pero ang tuyo nung binili ko sa Tacorong City Public Market ay 48 pesos lamang. So kung idudugtong mo 48 pesos sa 270 pesos and 50 centavos ay 318 pesos and 50 centavos lamang. So halos 200 po ang tinubo, ang pinatong na presyo nila ni Dinan Hernandez. So hindi pa pinag-usapan dyan ang tinatawag na conflict of interest. Ikaw na yung speaker, deputy speaker ka sa Mindanao, at ikaw yung kapatid ng may-ari ng Tacorong Fitmart, at bakit mo hinahayaan na sumali sa bidding ang iyong kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez? May ebidensya po ako na overprice. Kaya pinost ko sa Facebook ang reklamong ginawa ko at sinampa ko sa ombudsman. Pinost ko yon noong January 19, 2019 at ipinost ko at sinampa ko sa ombudsman noong January 31, 2019 dahil nandoon pa ako sa Mindanao noong January 19 at later na lang ako nakakuha ng ticket pabalik sa Maynila at sinampa ko noong January 31, 2019. At noong nagsampa ako noong January 31, 2019 ay in-interview ko na maraming reporter. Kaya yan po ang aking kaso na dahil yan ay nung pinost ko sa Facebook, hindi pa ko pa nasampa. Pinagalitan ako. Ang problema ko kasi nito, yung nag-imbestiga na abogado o commissioner ng Integrated Bar of the Philippines, maling-mali ang ginawa niya. Pinalabas niya ng sinungaling ako. Na hindi naman ako nagsinungaling. Na ang isang kinasuhan ko na pangalan niya ay Jackie A. Lau ay kasapi
o siya mismo ang chairman ng Bids and Awards Committee. At siya nagsampa ng reklamo, kiniklaim niya na hindi siya Bids and Awards Committee chairman. Samantalang may ebidensya naman ako pinakita. Number 1 ko na evidence ay yung pinablis mismo ng Philippine Center for Investigative Journalism na nagsasabi na siya ay chairman ng Bids and Awards Committee at naipalbis ito noong May 25, 2018 na hindi rin siya nagreklamo sa laban sa nagpublish na ABS-CBN at maliban sa PCIG or Philippine Center for Investigative Journalism, may iba pang nagpublish, yung Mindan News at iba pang mga newspaper. Bakit hindi siya nagsampa ng libel na binanggit naman siya doon na chairman? Samantalang sa akin, nagsampa siya ng disbarment. Okay? So ganun lang po. Ibig sabihin ay naging totoo ako sa lahat ng ginagawa ko para sa bayan ang laban ko, sinakripisyo ko sarili ko at ito ngayon na abot ko. Kaya yan pong explanation kung bakit po ako na-disbar. Okay? Marami din kasi kung bakit pa ulit-ulit ko inulit. Marami kasi nanunudya sa akin. So anyway, ang nangyari po kanina ay opisyal na pinagpasalita yung politiko nila na kapatid. Member din kasi ng Iglesia ni Cristo si Attorney Rodante Marcoleta na kasapi po ng House of Representatives representing Sagip Party List. So, ngayon, nang binira ni Sagip Party List Chairman, Congressman, yung mga kasamahan niya sa Kongreso na mga kasapi ng Quadcom. Okay, kung paano niya, pinaliwanag niya na kung hindi lang sana overacting at may sariling intention, itong mga kasama niya sa congressman, ay sa tingin ko, kung hindi lang yun, kung maayos lang sana pagbitbit, ay wala sana naging problema. Ang problema kasi, yung panay ba, bulong-bulong lang yung abogado nagtuturo sa kanilang testigo, pinapakontempt na. Mali po yun sa totoo lang. Mali yun. Siyempre, kaya nga ang abogado sa likod, nagbubulong, nag-advise. Kaya, sa totoo lang, ito pakinggan natin. So ngayon, napakarami po ang dumalo. So, mayroon silang mga pagtitipon sa Zamboanga del Sur, tapos sa Davao City, sa Puerto Princesa, sa Butuan City, at sa Quirino Grandstand sa Manila. So ito po, ipe-play ko muna bago ko ipe-play pala, nais ko lang bagitin na yung rally pong ito, kung ano man may kagandahan dito na natutuwa ako, ay panalo ang Iglesia ni Cristo rito. Bakit? Dahil po napilitan si BBM at si Tambaluslos na sumuko at hindi na magtuloy ng ano. Ibig sabihin, pinakita niya ang pagsuko. Yan lang. That is one big victory na. At ang gusto ko naman mangyari dito, kung bakit ako, Katoliko ako, mga kapatid kong iba na kasamaan ko sa roommate ko sa Mindanao State University, mga Muslim. So, ibig sabihin, wala po akong particular sa mga relihiyon. Ngayon, ang nangyayari dito, dahil kaisa-isang relihiyon ito sa Pilipinas, nasulid kong bumoto. Black voting. Ang katotohanan, yan po ang kinatatakutan ng kahit sino. Kahit kukunti lang silang boto, pero black voting na naman. Yan po ang kinatatakutan ni BBM. Kinatatakutan ni Tambaluslos. Kinatakutan ng lahat ng politiko, maka-BBM o maka-DDS. Kinatatakutan din ng mga independyente na mga politiko. Kaya sa totoo lang, dahil dito po, nakikita ko na po, delikado po na hindi ibuboto ang lahat na mga sumali sa Quad Committee. Sigurado yan. Sinisiguro ko yan. Kasi po, kahit kung tanungin mo, kahit sabihin pa na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan ang habol nila, hindi mo pa rin maialis ang katotohanan na yung nagdulot ng gulo ay pag mag-usap sila kung sino ibubuto sa darating na halalan, ay sigurado yan on top of the table of discussion yan. Sila ni Dan Fernandez, sila ni Ace Barbers, si Caraps Paduano, si Romeo Acop, si Dong Gonzales, marami pang iba, no? Hindi ko na si Johnny Pimentel. Ang dami pang iba, si
Ayan si Jay Kung Hon, si party list ng Ako Bukol party list Saldi Kuhuangko, si Ako Bukol party list na si Jill Bungalon na bata pa, siguro mga 30 years old pa lang yan, ay may relo na Rolex, no? O ako nga, ano bang relo ko ito lang, ano ba ito? Naku, mumurahin lang, Uni Silver. Okay, pero okay naman, maganda naman tingnan. So, ang nakikita ko na isang epekto nito ng rally na to ay sigurado ako kinakabahan na ang lahat ng mga senador na nagpapakita ng ng pagiging bully sa totoo lang kung ako lang tingin ko nito ay although tinatawag natin na neutral, but then nakikita ko rin yung more ang killing nila pabor kay Sara. Ganun po ang nakikita ko. Well, pasensya na po sa Iglesia ni Cristo, impresyon ko lang yan, pero but then, it is up to you to say otherwise. Kasi hindi ko makita yung lohika na ayaw nyo ng impeachment, kaya dapat ay tigilan na pag-impeach kay Sara. Pero kung ayaw niyang impeachment, tama naman, ando naman ako sang-ayon ako na magkakagulo talaga ang Pilipinas. Number 1 na gulo makikita ko dito. Yung may election tayong parating, sa February, mag-umpisa na, election period na. Tapos kung election period, ay paano makatutok ang mga tao sa usapin, sa tanong kung sino, para makapag-desisyon kung sino iboboto kung mayroon pang impeachment na natutunghayan. Do you think may capacity mga Pilipino na mamili? Well, hindi naman lahat ng Pilipino, kahit matalino, may mga bobotante pa rin, di ba? So, ibig sabihin, iyan ang number 1 point na sumasang-ayon ako na mayroong gulo na pangyayari sa pagbuboto. Ang gusto ko sana nito sa pangyayaring ito, para mawala po yung tinatawag na bias ng Quad Committee, ay sana inayos nila yung paglatag ng mga tanong, hindi na sana nag-contempt para walang tinatawag na pagpakita ng pangil. Sa totoo lang, natutuwa naman ako, marami nakukuha ng mga facts. But then, yung paraan ng pagtatanong, paraan ng konting kibot, iko-contempt, mukhang wala na sa tamang hulog. So anyway, ang usapin dito, number 2 is, kung eleksyon na May 12, 2025, anong petsa na ngayon? January, sunod February, sa totoo lang, wala na ring time. Hindi na mabilisan, halimbawa, pabilisan ang Justice Committee ng House of Representatives. So it will take them 60 days. So sa 60, anong petsa ngayon? January 13, January 14, so plus 60. So February 15, March 15 pa lang matatapos ang deliberation. So magdidesisyon pa sila kung magbuto-butuhan kung isasampa sa Senado ang impeachment, articles of impeachment laban kay Sara Duterte. So sa stage na yan, matindi ng pagpalit-palitan. Sa totoo lang, ano ang gastos? Napakalaki po ng gastos niyan. Magpapalabas ng pera si Tambaluslo. Siyempre gusto niya mananalo ang impeachment. Tapos magpapalabas din ang kung ano-ano mga kalatas yung, siyempre sigurado ko panahon ni Noynoy Aquino nung pina-impeach si Corona Sigurado ko nagpalabas din si Noynoy ng pera nun para makuha niyang 2/3 votes. Ilan bang 2/3 vote? 16 senators kailangan buboto. So ngayon, yan ang mga katwiran nila na imbis na makapagbigay ng kapayapaan at pagkabutihan sa Pilipinas, ay sabi nila ay makakagulo. Well, kung ako naman tanungin mo, depende din yan sa pagdadala, sa tingin ko lang. Kung ako yung leader magdadala niyan, ay mas maganda na magtutuloy pong impeachment kung ako tanungin mo. Ang gusto kong impeachment, may ipakita ang mga ebidensya. Why should we be afraid of evidence? Neutral naman na evidence kung kanino pa pabor yan. Hindi pa naman natin nakita ang lahat ng ebidensya. So, let's give an opportunity for all for the Filipinos to see the evidence. So, sana,
Sana hindi umarang ang Iglesia ni Cristo, mas gustuhin ko sana na makita mang lahat ng ebidensya. At sa totoo lang, bakit matatakot si Sarah? Ay, hindi naman po ibig sabihin na kumo Merigris Piatos ang resibo pinakita mo ay mali na. Kasi pwede niya ring idepensa sa punto de vista ng isang abogado. Pwede niya ring idepensa, hello, confidential nga, secret funds nga yan. So bakit ko ibubulgar ang pangalan ng tao na mga source ko ng impormasyon? Ganun lang ho, kasimple yan. So, that remains to be seen. Hindi ibig sabihin ko mo dahil Kokoy Villamin, kaya lang yung mga halata naman kasi na binibigyan ng pera ni Romualdez, ito mga congressman, kaya masyadong overacting kung magdadala ng hearing. Binulgar na po ni Mayor Magalong ang 777 scandal, 777 scam. Sa mga ayuda, ay binibigyan ng 7 million sa AKAP ang mga congressman, 7 million sa AX, 7 million sa MAIP Utupad. Kada lakad nila yan. Kung mag-join sila sa mga sortie ni Romualdez, makakakuha sila. Ang lahat naman po kasi dyan na umuupo sa Quad Committee ay binibigyan din ni Romualdez ng pera. Kay Romualdez lahat itong interest, hindi kay BBM. Iklaro nyo lang. Iklaro ko lang. Nakikita ko po si Romualdez lamang ang may gusto nito. Si BBM, gusto kaaway niya si Sara, pero wala na siyang pakialam doon. Bakit? Patapos na rin ang pagka-presidente niya, malamang hindi na rin siya tatakbo pagka-presidente sa 2028. So kung ganun, kung hindi siya tatakbo, hindi niya kailangan yun. At kung hindi niya kailangan yun, bakit pa siya gagastos? Diba? So ibig sabihin, sino bang may ambition sa dalawa ni BBM at saka ni Romualdez? Si Romualdez lang. Gusto ni Romualdez na maging presidente sa 2028. The only way na maging presidente si Romualdez ay dapat magiging vice president siya. Ang problema kasi kay Romualdez, so tapatingin na kita Mr. Romualdez, ang mukha mo kasi ay hindi pwedeng ibenta eh. Ang tawagin repulsive sa mga mamayan, wala kang karisma sa iyong mukha. Kumbaga, kulang ko na sabihin, bestiso ka, pero pangit ang dating mo. Hindi naman po ibig sabihin na Espanyol na dugo ay pugi ka. Yan ang problema mo kasi. Nakikita ko pa ang kumpas mo dito, ang hangad mo ay ikaw para sa pansarili mo. Sa totoo lang, kung titingnan natin na nag-umpisa nito, ang away na yan ay nagsimula sa kay Romualdez. Kung bakit nag-away si Bongbong at saka si Sara dahil kay Romualdez. Si Romualdez ay hindi naman kasi ang problema nito kay Bongbong, hindi niya mapipigilan. At kung hindi niya mapipigilan, kaya nagdulot ng away sa gitna ni Unitives. So magnanakaw na Sara versus magnanakaw na BBM, yan po nangyari. So ngayon, pangalawa ko pong nakikita dyan na rason na pwede mo sabihin na talagang pwede mo sabihin na may rason din ng iglesia, pareho naman kayo magnanakaw eh. Bakit pa natin i-impeach si Sara? Magnanakaw ka rin. Puro ayuda. O ang resulta nga nito, anong resulta? Di ba napilitan pinaresign ni Tambaluslos at saka ni BBM si Saldi ko na siyang Appropriations Committee Chairman na siya nag-utak kung paanong ayuda na AKAP at saka AX. So, nang pinaresign nila, napuwersa sila. Ito lang po ang kagandahan ng rally, isa sa magandang resulta ng rally na ito. Dahil sa takot nila sa boto ng iglesia, napilitan sila tanggalin ang utak ng ayuda na si Elizalde Co na siyang congressman ng Ako Bukol Party List. So ngayon, mas ginusto ko, dahil naumpisan nyo na yan, i-proceed nyo na yung impeachment proceedings. Gusto ng bayan na marinig sa live stream ang papalitan, ang pagpresenta ng ebidensya para makita natin lahat. Kasi makadagdag edukasyon din yan sa mga Pilipino pagdating ng halalan. So, kung mag-umpisa sila ng hearing next week sa Justice Committee kasi naaprubahan na pong impeachment, 4 na. So, hindi na ako sumali. Gusto ko sana magsampa ng reklamong impeachment.
pero wala naman akong budget. Wala naman congressman na mag-endorso ng aking reklamo. So, hinayaan ko na sila. Ang gusto ko sanang reklamo dyan ay ganito ang pagkakwento ng akusasyon na binulsa ni Sara ang lahat ng pera sa confidential fund. Ganun lang sama ang reklamo. Ang problema kasi sa reklamo nila na hindi po ako kumbinsido. Number one, yung unang complaint na sinampa nila ay naglalaman ng mga akusasyon na nung mayor pa siya ng Davao City. Wala yun, hindi yung kasama. Hindi kasapi yun sa mga nangyari nung siya yung naging impeachable officers. Kung kailan siya naging vice president, yun lamang ang sakop na ginawa ni Sara. Hindi po pwede sakupin yung ginawa na krimen niya o ano mga bagay nung panahon na hindi pa siya vice president. Yan ang problema sa una. Next problem dun sa una, ang akusasyon nila na dahil daw sa nagbigay sa ng resibo na Meriglis Piatos at marami pa ibang pangalan sa mga resibo na wala sa pangalan na peke na imbento. Matutumba yan, hindi yan mananalo. Bakit po? Kasi confidential fund nga, secret funds. Pwedeng idepensa ni Sara, kaya nga po hindi ko nilagay ang totoong pangalan kasi confidential fund. O di, binigyan nyo pa ng lusot si Sara. Pero kung ang ginamit yung akusasyon, binulsa mo Sara. Bakit kung binulsa? Sapagkat binigay sa mga opisyal, tapos nagbigay ko ng resibo na hindi naman totoong tao, kaya binulsa mo. Dapat ganun ang akusasyon. Hindi po sabihin na ibinigay mo sa confidential fund sa mga proyekto mo, pero ang resibo mo mali. Hindi po magpa-prosper yung ganung argumento. So next, ganon din po ang punto ng second complaint. Ganon din ang substantially ang third complaint. Ganon din ang fourth complaint. So kung may iba man yan, let us, kung lagi nilang inaargumento ni Erwin Tulfo, ni Ben Tulfo, bakit niya questionin ang aming pagka magkakapatid na tatakbo sabay-sabay? Hayaan mo yung tao bumoto, di ba? O di ganoon, parusahan natin sa ating boto yung mga kandidato ni Sara Duterte, huwag nating iboto lahat. Yan lang naman sa akin, may pinakamaganda. Total, kung ako naman tanongin mo, gusto ko mag-impeachment tuloy-tuloy, pero ang problema, paano natin gawin? Impossibility of time. So, pagkatapos nila ng hearing, mga Marso, Abril, magsasampa sila. Election time yan, ha? Magsasampa sila sa Senado. Ngayon, pag magsasampa sila ng kaso Senado, magkaroon ng paglilitis o trial. Ang trial, tandaan mo kay Cruna, umabot mahigit 1 buwan, 2 buwan. Ganon din kay Sereno. Ngayon, kung umabot yan ng 1 buwan, kay Irap pala, 1 buwan mahigit. So kung umabot 1 buwan, Mayo na, eleksyon na. So kung eleksyon na, paano ngayon mangyari? Magkagulo-gulo. Sino ba ang senador na maghahatol? Yung ihahalal pa lang o yung mga kasalukuyang senador o yung mga senador na mananalo sa sunod sa sunod nitong darating na halalan. Binibigyan po natin ng constitutional crisis. Constitutional crisis po yan. Sino ba na dapat ni senador bumoto? Yung senador ba na sa kasalukuyan na silang nagdinig ng kaso o yung senador na papalit na mananalo? Yan po ang napakalaking tanong dyan. Kaya impractical. On the point of impracticality ay medyo walang silbi. Sana kung maipile nila ngayon yan, so nakasave sila, wala nang hiring-hiring, papirmahan nyo na lang sa 1/3 na congressmen para wala nang hiring-hiring, diretso na tayo trial. Gustuhin ko trial para makita natin lahat. No, despite the contrary na ayaw ng iglesia, gusto ko magkaroon ng trial para fair naman lahat yan. Fair naman kay Sara. Kung walang ebidensya, talagang si Sara mananalo. Kung may ebidensya, si Sara matatalo. Ibig sabihin, nobody is benefited here by the impeachment complaint kung madidire-diretso. Sana mapabilis. Makat sana yung 60 days na yan. Imbis na mag-hearing kayo sa Justice Committee,
gawan nyo ng paraan, tambaluslos, total control mo naman yung tao yan at gusto mo maging vice presidente. Gawan mo ng paraan na mapirmahan na yan ng 1/3 na congressman. Tika, ilan ba yung 1/3? Ang dami. Gaano ba karami ang 1/3 na congressman? Ang 1/3 po, ibig sabihin, isa sa 3 bahagi. Hatiin mo sa 3 bahagi ang mga congressmen, isang grupo niyan, yan po ang dapat pumirma. So kung pwede niya mapapirma yan, wala na, automatic na yan, akit na sa Supreme, sa Senate. Kung makit sa Senate, nakasave kayo ng time, pwede matapos 1 month ang hearing. So bago mag-eleksyon, pwede madidesisyonan. Ngayon, ano ba 1/3? Ito lang po, kwentada niyan. Simpleng mathematics lang po yan. So, ang dami ng congressman natin ngayon ay 316. So, kung hatiin mo sa 3, ang 316, ilang kada hati, ilan? So, sa isang hati, 100. Sa 300, divided by 3, 100. So, may 16 pa natira, divided by 3, by 5. May sobra pang isa. So, ang isa naman na sobra, hindi mo naman pwede i-1/3 ang tao. So, magiging 1. So, 105 plus 105 plus 1, 106 na congressman ang pipirma, akyat na yan. So please lang, para makapagbigay kayo ng serbisyo sa bayan, please lang pabilisan ninyong impeachment. Pirmahan nyo na po. Kasi pag mag-hearing-hearing pa kayo sa Justice Committee ng House of Representatives, ubos na po ang oras. Wala na. Mag-eleksyon na lang, hindi patapos yung hearing. So yan po ang aking hiniling dyan. So ito, pakinggan natin po. Actually, medyo interesting. Kayo na bahala mag-opinion kung ano itong sinasabi ni Marcolita. Pakinggan natin si Marcolita. Ito po si Marcolita. Ito pong ipinakikita namin sa inyo. Yan, gaya na nabanggit natin kanya sa Rizal Park, San Pedro Square, Davao City. Ayan. Meron din San po sila Pedro. dyang malaking billboard. Ano ha? Kaya ang kami ng iba't ibang mga lugar at kami na ang mag-annotate para San Pedro, ito naman sa Quirino Grandstand, sa likod dagat. Ano ba nangyayari sa iba't ibang lugar ng ating Dami. Yan. Puerto Princesa City sa Puerto Palawan. Princesa naman, punong-puno. Yan po ang venue. Andis mapuno na rin po ng mga lumalahok sa Ano naman ito? Zamboanga Sa Zamboanga del Sur, dami rin. Yan ho namang ipinakikita namin sa telebisyon ay ang kaganapan sa Zamboanga del Sur. Ayun. So, Cagayan de Oro, yan naman yan. Punong-puno rin. Umuulan. Kahit umuulan. Sa Cebu Ito City naman. Sa malawak na lugar nila. Talo pang sinulok. Cebu City. Nason. Ito naman ay, ang maganda rito sa lugar, malawak, malaki, wala sa mismong mga lansangan dyan. Tama. So hindi sila makaka-perwisyo dun sa sa dali ng trapiko. Bagamat siyempre, may affected yung traffic, pero yung lugar nila ay doon mismo mayroong nakahiwalay Parang na tabing dagat din sila. parang lote, no? Na Bakanting lote. Ayun. Magandang hapon po sa mga taga-riyan sa Cebu City. Si Kuya Benji Mutya. Yan naman, Sila, Butuan City. Ang Kuya Jomar Dueñas, dyan sila. Ito naman ay Butuan City, Nason. Ayan. at mabilis magpatakbo ng drone. Sa Albay, Legazpi. Ayan. So, Albay naman, mga Bicolano. Malinaw na. Oo, kasi kanina nga dito malakas ang ulan eh. Yun na. Umaga pa lang eh. Oo. Pero sabi ko nga sa iyo, habang humahapon ay gumaganda ang panahon. Ito yung sinasabi ko, kinukwento ko na, so na kagabi pa lang ay bumiyahin sila galing Catanduanes. Ay maraming taga-malayo dyan. Masbate, yung Cam Norte, Cam Sur. Kasi ano yan eh, puro isla din yung Fast forward natin. Din natin sa ating palatuntunan. Puerto Princesa, bumalik, fast forward pa rin natin. Payapa, maayos sila. Diba? Puerto Princesa Ang yan, panahon Albay, Malayong syudad. fast forward natin, sa Cagayan de Oro. Sana ganun din kalakas ang na Edwil Sabala. Ayan, Pili ng isa Kaisan natin, at ng pinespeech sila si official speaker pala nila talaga si Rodante Marcolita. Wala tayong magagawa kasi member naman yan ng Iglesia ni Cristo. Ayan si Rodante Marcolita. Okay pa po ba kayong lahat? Iglesia ni Cristo kasi ito Mga eh. kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pambungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa
at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauuwi lamang sa pagtatalo-talo at papagtakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang. Diretso natin. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Oh, yan. Nais ko lang i-post. Number one na nakita ko na ako mismo, ino-object ko yung ayuda na budget at dahil dyan po, natanggal po, napilitan si BBM at si Romualdez natanggalin sa pwesto si Aku Bukol Party List na si Elizalde Co. Sa totoo lang may nagsabi sa akin na reliable source kung bakit ganun kalakas si Elizalde Co ay nagbigay pala ito ng 70 million pesos kay Lisa Araneta Marcos nung ito tumakbo sa panahon ni BBM na kumakampanya si BBM. At saan ba kumita si Aku Bukol Party List Elizalde Co na isang Bicolano? Kumita po siya na napakalaki sa panahon ni Duterte. Isa po siya sa kumita ng bilyon o bilyones nang siya ay pinanalo ang kanyang korporasyon na SunWest Corporation ay pinanalo sa Farmally contracts sa mga PPA, sa kung ano pa, kasama sila ni Michael Yang na mga kontraktor. At nanalo rin siya sa DepEd laptop sa panahon noon. 'Di ba si Duterte yung presidente. So ibig sabihin sa ngayon na si BBM na presidente, walang utang na loob ito si Aku Bukol Party List, binukulan niya si Duterte, iniwan niya. So ganun po siya katindi. So ngayon, nag-resign siya. Siyempre ang resign na yun, alam ko yan, nag-resign ng kunwari na kunwari may sakit. Pero ang katotohanan dyan, pinatanggal talaga siya ni BBM at saka ni Romualdez. Kasi siya po ang dahilan kung bakit dumadaing ang iglesia sa makapal na pag-budget, na pagbababoy sa budget na puro ayuda. Ninakaw ang pera mula sa budget sa health, sa PhilHealth at inilagay sa ayuda. Sa Porpis, ninakaw 50 bilyones, nilagay sa mga flood control projects. Mula sa tinanggalan din ang mga CHED scholars, mga 30 billion tinanggal. So wala ng scholar na mga stop-up na mag-aaral ngayon 2025, wala na silang budget. At another 3 billion, another set of scholars sa CHED din, tinanggal din. So tinanggal din po ang 12 billion na budget para pambili ng computer sa mga kabataan nating pupils. So tinanggal din ang 17 billion na proyekto sana, na pambayad sana sa mga obligasyon ng gobyerno sa mga proyektong malalaki, mga PPP. So private partnership projects, kasi
at saka mga proyekto na pinunduhan ng Japan International Fund. So, pag pinunduhan nila, hindi po lahat ng pundo ay manggagaling sa Japan, kundi may katuwang na pundo na maliit galing sa Pilipinas. Iyon ay hindi na matutuloy ang mga proyekto dahil tinanggal ang 17 billion sa Department of Transportation. Kasama din dyan ang South at saka North Commuter Railway Station. So, paano matutuloy yan? So, ano pag iba? Yung 50 billion na hiningi ng ating military na makabili sana ng missile panlaban sa China, tinanggalan po, tinapyasan ng 15 billion pesos. Ngayon, 35 billion lang, hindi na makabili. At narinig nila yung ugong-ugong ng mga military, nagbigay sila ng pundo, ayuda na naman na ginawa nilang pagkain ng mga bawat sundalo na budget 350 pesos kada araw. At sinuma, sa dami ng sundalo, aabot sa 17 billion, lalo pang gumastos. Yan po ang problema sa pambababoy na budget. So ngayon, kung ako naman tanongin mo, personal stand ko is, what moral authority do I have to demand for the impeachment of Sara Duterte if the other party, BBM and Romualdez, are stealing money left and right in the grossest manner. And it will only result in Romualdez taking the vice presidency. Kasi ang power po ng pag-appoint ng vice president kung magbakanting opisina ng vice president dahil matatanggal si Sara ay nasa kamay po ng Pangulo. At siyempre pipili po ayon sa konstitusyon si BBM sa mga senador o di kaya sa mga congressmen. O sino pipiliin niya? Natural yung kanyang pinagkakatiwalaan. At wala nang ibang pinagkakatiwalaan kundi si Tambaluslos. So yan ang paraan niya, kalsada niya para maging presidente sa 2028. So ang magiging kalaban niya dyan, si Rapi Tulfo, si Sara Duterte, at siyempre sa hanay ng oposisyon, baka si Risa Hontiveros. Pero yan po ang gusto na talagang nakatagong panganap, ayaw lang aminin talaga ni Romualdez. Kaya yan po ang mga dahilan kung marami ang gusto sana ng impeachment pero may agam-agam dahil pagkatapos na matanggal si Sara, dapat, paano naman mga kawatang iba? Sinong papalit? Gusto niyo ba si Romualdez? Nasa inyo yan. Kung sa akin, hindi ko siya matatanggap dahil sa pagnanakaw niya sa ayuda. O pakinggan natin ulit. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Okay, para maintindihan ninyo, ano yung ibig sabihin ng deficit? Gumawa po kasi sila ng budget. Nag-aproba sila, nanggagastusin na 6.3 trillion pesos. Ngayon, alam naman ni BBM na ang kikitain ng pamahalaan kagaya nung 2024 ay 4.3 trillion pesos lamang ang kinikita sa buwis, kinikita sa taripa galing sa customs, at ang kinikita sa mga non-revenue na income, kagaya yung income halimbawa ng Bangko Sentral, ibibigay sa kanila. Kung makita ang lahat ng GOCCs or Government-Owned and Controlled Corporation, doon makita. Kung may binenta ang gobyerno ng mga property kagaya sa welfare bill compound at kagaya sa panahon ni Mr. Ramos na mga BCDA, mga lahat ng basis ay binenta, yun ang other sources of income. So, yan po. Ang problema, pinupoint out ni Mr. Marcolita, which is true, ay 4.3 trillion lamang po ang kikitain ng Pilipinas. At bakit tayo gagasta ng 6.3 trillion? Sabagkos, kung ako sa tansya ko, aabot po 2 trillion, uutangin naman para pantustos sa budget ng ginawa nila. Parang isang pamilya. Ang kinikita na tatay tsaka ni nanay sa sweldo ay 100,000 lamang.
Anong klase? Anong klaseng pamilya yan na magbabudget ba ng 150,000 kada buwan ang gastos? Di ba? Parang gano'n ang ginagawa. At sasabihin, hindi, mangungutang tayo sa 50,000 kada month. Mangungutang. Sino magpapautang? Mabuti ang bansa may mapapautang pero pataas ng utang natin. Darating na po sa punto na wala na magtiwala sa atin. Ito, patuloy. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Maliit pa yung 1.5 trillion na estimate mo. Mas malaki pang utangin. Sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. O sige. Diretso tayo. Dito sa dulo. I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, okay. If the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung... So anyway, with so much, ang ending lang naman ni Kwan dyan, pare-pareho lang mensahe ni Marcolita. Pero ang isang argumento ng nakita ko ng Iglesia ni Cristo ay ganito. Kumuha sila ng kasabihan o what I call it as a quote from the Bible that says na may isang babae na nangalunya o kinaliwa niya ang kanyang mister. At itong mga taong ito ay gusto nilang tinutudya nila yung babaeng iyon. At gusto nilang batuhin, gusto nila mamatay. Tapos sinumbong kay Jesucristo yung babae. Tapos nangangalunya yan, huling-huli na nangalunya. So lahat ng mga tao na tinuturo siya dapat patayin siya sa pamamagitan ng pagbato ng mga tatapunan, babatuhin siya. Okay, ang tawag diyan ay stoning to death. Stone to death siya. Anong sagot ni Kristo? Kayo na mga naniniwala na inosente ang siyang unang pumukol. Ayun, tamimi sila. Tapos lumapit kay Kristo itong babae. Sinabi ni Kristo, basta mula ngayon, huwag ka na gumawa ng kasalanan. Ganun lamang po. So ibig sabihin, parang hinihambing nila kay Sara, parang tinanggap nila ni Sara Duterte, ay nagkamali. Pero ang sabihin nila, ay mula ngayon, huwag ka na magkamali. So dapat ba yan? Okay, so conclude na tayo ngayon. Ang isa lang gusto ko, kung ako tanongin nyo, gusto ko na magkaroon kagad nagkaroon ng impeachment, pero dapat agad-agad. Hindi na yung maghihiring pa na 6 na pong araw. 2 buwan ang kakainin nun. At bago hindi pa matatapos yan, sa maraming mga objection, argumento dito, argumento ron, ay magkaka-eleksyon na lang, hindi pa matatapos. At kung ako naman tanugin mo, yung mga senador na bagong halal ay hindi na pwedeng bumuto. Kasi hindi nila naumpisahan ang paglilitis. Wala nang authority yung senador na bago papasok na nanalo na paparticipate sa paglilitis ng impeachment. So yun lamang po ang aking masasabi. At least kung meron man kagandahan dito, natutuwa ako at napilitan sila na pa-resignin si Ako Bukol Party List na saldi ko na siyang utak ng lahat ng ayuda-ayuda nito. Bakit ako galit sa ayuda? Kasi po, konfirmado ko na po na yung ayuda ay hindi naman makakarating sa patutuguhan. Lista-lista lang yan, gawa nilang paraan na kunwari nakarating. Magbibigay sila ng mga mas maraming chiskers ng mga resibo. Magbibigay sila ng maraming mga berigris piatos na mga resibo. Mas maraming resibo sila ng berigris piatos na ibibigay. Kaya tandaan ninyo, wala pong mangyayari sa ayuda-ayuda na yan. At ibubulsa lang po nila yan at gagamitin sa eleksyon. Kaya nagkukumahog sila. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre batiin ko siguro ang iba. Mga nauna na lang batiin ko, no? Si Pres Perez, nabanggit ko na yan, no? Si Beth, si Renato Serra, at tapos si Medi Foster Loza, si Rolando Cabugao, Romel Barrera,
si Gremer Palang, Pupoy, tapos si Om Omreax, si Simply Lalaine, Lorenzo Mercurio, tapos si Alex Ulin, si Roderick Pacheco, tapos si Ruth Stair, tapos Pres Perez, peace rally po ang usapin kaya magtipon-tipon. Jim Ariupagita, magandang umaga. Roderick Pacheco, batas ng Biblia o batas ng tao. Cheryl de la Cruz, welcome back po, Doc Toto Bunyog. Bigla kayo nawala kanina. Hindi bali po kanina, nasubok lang ako. Agustin Mondragon, good morning, Engineer Dr. Toto Kausing. Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Engineer Dr. Toto Bunyog, katotohanan Kausing. Mabuhay at kailangan po namin kayo. Okay, your game is a scam shame. Why is it different? Even court decisions quote some Bible verses. Are you now saying the legal system is violating the separation of church and the state? Hindi naman. So, Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Tapos, Agustin Mondragon, Love TV Patrol, at Cesar Yarti, Dion RC, JD Adaven, Papa Rad, tapos si Music Lover, si The Good Runner, tapos sino pa? Nelly Carmel, tapos sino pa? Si Jigger Yarte, si Warren Juro, Valerie Serna, so Manolo Vello, Melchor Cheng, Rengs Lang, ATC Jr., tapos sino pa? Prince Dylan, Ben Reclamador, Simply Lalaine, Joy Deer, ATC Jr., Pet Pablo, Marcolita, use your brain, you're out of order. Fiona Side, sino pa? Okay, June Tuna, Woolbridge, okay. Kani-kanya tayong opinion, bahala na kayo sa opinion ninyo. Sa akin lang naman nagbibigay ako ng opinion ko, which I do believe ay hindi inyo paniwalaan, kundi i-assess nyo lang. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po.